na nga din akong walang mini vlog or hindi nakakapag-video-video. Nagkasakit kasi yung bunso kong anak, si Solen. Nakabili nga ako ng bulaklak ng kalabasa, sitaw, patola, at kalabasa na bunga. O diba, for the kalabasa, for today's ulam naman tayo para luminaw naman ang nalalabo kong mata. Char lang, ilang araw na din kasi na hindi kami nakakapaggulay. Total naman at kinakain naman ng mga anak ko tong mga gulay na to, ay for the go tayo dyan. Medyo madali nga lang tong lutuin dahil tubog-tubog nga lang or pwede ding sabay-sabay, depende sa gusto mong luto. Nagwa-wild o hindi na naman nga mapalagay ang aso namin dahil may nakita na naman siyang ibang tao or bago sa paningin niya na nandito sa bahay. Naisipan ko kasing palinisan yung paligid at harap ng bahay namin, tinubuan na kasi ng madaming damo. Para naman hindi mukhang bundok. Char. Pinag-isipan ko din kung ako na nga lang din na magdadamo pero dahil ilang araw na din naman akong puyat dahil sa pagkakasakit ng anak ko, sa tuwing madaling araw niya kasi ako ginigising at umiiyak siya dahil yun yung time na mataas ang lagnat niya. Buti na nga lang at okay na, nadala sa suob-suob at ipinahilot ko din. Anyway, buti na nga lang din at hindi gaanong kainitan ngayon kaya ito yung best time para magpalinis. Dito ko na nga din ipinirito sa kalan namin sa Dirty Kitchen yung isda kong panahog at nagpasuyo din ako ng juice at yelo sa hipag kong buntis na ipamimerienda ko sa nagdadamo. Kita nyo yan, nagamit ko na yung tongko na mahaba na hindi na tayo mangangamba na kahit papano malayo na yung braso natin sa kawali. Uulitin ko, mura lang po ito sa gusto ding mag-try or bumili. At ayan, nang matapos magprito ay kumain na nga din kami. Habang kumakain ay chinika-chika ko na din si ate, asawa siya ng bago naming bantay sa bundok.